Amen. Praise the Lord. Napakabuti po talaga ng Lord, no? Napakaganda ng message. Amen. The Lord of love has come to me. I want to pass it on. Amen. Nangagkakasya na ba kayo sa pag-ibig ng Lord na sa'yo lang? Hindi, di ba? So, dapat let us pass it on. So, yun din po yung message ng Lord ngayon. Alam ko, ang message ni Lord ay para sa ating lahat. Mangagkasya kayo. Tanatawagan ko na po ang lingkod ng Panginoon na si Pastor Marvin upang magbigay ng mensahe ng ating nag-isang Diyos na buhay. Pass it on. Naalala ko doon. Nandun ako sa nakagisna. Lagi namin pinakantay. Pass it on. Pero napaganda po ng message. Amen! Praise the Lord! Nandito na naman po tayo. Hallelujah! Praise God! Amen. Mga kasya kayo. Siguro alam na po ninyo yan, eh, no? Pagkatapos ng bakuran mo, linisin mo, narito na naman tayo sa araw-araw na ginagamit natin ang salitang ito. Amen po ba? Mga kasya kayo. Sabi nga, Mami, gutom ako, Mami. Anong ulam natin? Ayun anak, nagluto ko ng ham. Nandun sa freezer, sa refrigerator, kunin mo. Mami naman wala naman tayong rep dito bigyan doon sa mesa, nandun yung ulam. Mami, bakit ganito? Bakit tuyo lang? Pinagkasya lang Di mo ba? Lagi po yan na ano natin sa buhay natin. Pagkasyahin mo, mga kasya kayo sa buhay po natin. Di po ba? Marahil po tayo sa buhay natin, nangagad tayo ng yumaman, di po ba? Amen po ba? Naghahangad tayo na yumaman tayo. Sino ba dito hindi naghangad? Magtas ng kamay. Lahat po tayo, naghahangad yumaman. Bakit kang nandito dito sa abroad ngayon? Kasi may nais ka, may gusto ka. Amen po ba? May nais ka, may gusto ka, may yung sobra-sobra. Amen po ba? Yung sobra-sobra sa buhay natin. Amen po ba? Kasi nga, bakit ka nag-abroad? Kasi may mga kakulangan ka, hindi po ba? Noon nga, nasa Pilipinas ka, black and white lang ang TV. Ngayon, ano na? Hindi lang color. LED. Smart pa. Pwede pa sa computer. Amen po ba? Noong nandoon ka sa Pilipinas, amen? Naglilimahid ka dito, kulay black. Ngayon, nandito ka sa abroad, kulay gold. Amen? Amen po ba? May bangers pa nga hanggang dito kulay black. Sa Pilipinas. Hindi po ba? Nung nasa Pilipinas ka, tunay po na sasakyan mo, honor type lang, pag dumating po yung ulan, nababasa ka. Natural lang. Punta ka ng abroad, siyempre, pag tumawag ka, gusto ko yung ipagsundo nyo sa akin yung yung L300. Hindi kaya, yung na lang. Ayoko yun, yung maliit yun kasi marami akong karga. Di mo ba? Ganon yung nais natin. Sobra-sobra na. Amen. Pero kung minsan po, beware, may kapahamakan niya. Amen po ba? May kapahamakan niya sa buhay po natin. Actually, mamaya, masasaksihan natin yan. Ayaw ko munang maglumunda kung sa pag-uusapan natin. Amen. Ano po ang sabi dito sa Hebrews 13:5? Ang sabi po dito, mangilag. Mangilag daw, mangilag. O, ang sabi dito, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Amen. Sino ba mang umiibig dito sa salapi? Ang salapi po, hindi po ito masama. Hindi po masama ang pera. Nakakasama po ito kapag ito ay minamahal mo na. Amen po ba? Minamahal mo na yung pera mo. Amen po ba? Masama na po yun.
May lalapit sa'yo, uubod ka ng yaman, may lalapit sa'yo, nangihiram lang kung magkano po. May nangyayari pong ganito, di po ba? Manghihiram lang, tapos hindi mo papahiramin. Kailangan ng tao. Kaya po minsan may nadidisgrasya eh. Hindi po ba? May inside job nangyayari. Dahil ayaw nilang pakawalan ng mga perang ito, dahil sa pag-ibig nila, napapahamak po sila. Totoo po yan, nangyayari ngayon sa bansa natin. Amen po ba? Dahil sa sobrang pag-ibig nila sa salapi, ayaw nilang i-release yan. Kung minsan naman, talaga sa sobrang pag-ibig nila sa salapi, talagang ginagawa po nila yung nila. Gusto nila, may pumapasok sa kanila. Amen po ba? Amen po ba? Pumapasok yung pera sa kanila. Yung may nagtatrabaho ka na, tapos, nangyari po sa amin yan, nagninegosyo ka pa. Ayaw mo naman mag-release. Amen po ba? But, wala po masama doon. Walang masama doon kung walang nadadamay sa mga gawain para kay Lord. Amen po ba? Ang paglago ay galing po sa ating Panginoon yan, yung blessing galing kay Lord. But kung minsan po kasi, sa sobrang pag-ibig na natin dito sa mga salaping ito, napapabayaan na po yung gawain para kay Lord. Di po ba? Kung minsan nga may trabaho ka na, may gawain pa, part-time ka. Sige, saan ba yan? Saan ba yan? Amen po ba? Magkano ba yung bigahin dyan? Okay ba dyan? Di po ba? Sa tingin po ba ninyo, yung po ba ay nalulugod si Lord? Meron na nga binigay sa iyo ni Lord eh. Kung minsan po aagawin mo pa, yung para doon sa kanya. Pero na lang po yung may mga talagang schedule na magtatrabaho sa oras na yun. Pero, kung nagtrabaho ka na, 8 hours, and then, ano pang gagawin mo? Mag-overtime ka pa, may gawain ka pa, Sunday, hindi na po nakakalugod yung kay Lord. Kaya nga, sabi ni Lord mangilag kayo sa pag-ibig, sa salapi, at mangagkasa kayo sa inyong tinatangkilik. Amen po ba? Magkasa na daw po tayo doon sa ating tinatangkilik. At ang sabi po dito, sapagkat siya rin ang nagsabi. Sino daw po ang nagsabi? Ang ating Panginoon mismo ang nagsabi. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Amen. Joshua 1:5. Amen po ba? So Joshua 1:5, sabi niya, sa inyo ako lagi, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan, sabi ng Panginoon. Bakit po minsan nag-worry tayo? Mismo ang Panginoon ang nagsabi. Siya! Sabi dito, siya rin ang nagsabi. Amen po ba? Hindi kita pagkukulangin. Bakit gayon? Ikaw ay kulang na kulang. Kulang na kulang. Bakit? Mamaya po, malalaman natin yan. Amen po ba? Alam po rin nyo, ang buhay ko hindi po ligid sa atin o sa inyo. Umibig din po ako sa salapi. Umibig ako sa salapi. Bakit? Sa anong paraan? Gusto kong yumaman. Gusto kong yumaman hanggang sa binenta ko yung mga bagay na nasa akin, at dahil sa Pilipinas ay in yung tinatawag na shabu, so nalulun po ako doon. Yung pera ko ginawa kong puhunan doon. Kasi sabi nila sa shabu, marami daw yayaman. Am I right? Kasi yung kapitbahay, dami pera lagi. Amen po ba? So, ang ginawa kong to, naghano po ako. Tulak. Ako si Boy Tulak. Hindi ko kinaiyak.
Dahil sa pag-ibig ko sa salamin. Hindi ko kinahiya po ito. Dahil binago ako nito. Pero kahit anong gawin mo, kapatid, kahit anong gawin mo pala, wala pa rin eh. Wala pa rin. Wala. Nauubos lang. Noong paubos na po yun, wala na. Matigas pa rin ako. Matigas pa rin ako. Sabi ko, may ibang paraan pa. Pipila po ako, pipila. Pinag-pray ko yung loto. Amen. Tumataya po ako. Loto. Araw-araw, inaabangan ko yung yung may dalang... Oo. Nanaginip ako, sabi ko, nanaginip ako. Gusto ko talagang kumita. Kasi nga, wala na po akong trabaho. Wala na akong trabaho, wala akong negosyo. Saan ako kukuha? Sabi ko, hindi ito eh. Hindi sapat. Yung pang-araw-araw ko. Lahat na lang. Ginagawa. Ano ba yung mga racket ngayon? Ano ba yung mga racket ngayon? Para kumita. Amen. Punta kami ng Ilocos. Sasakyan ko yung malaking bike. Yung plate number niya, plate number ng tricycle dun sa. Kapag may checkpoint, pahinga ka lang. Pag wala yung checkpoint, kikita ka. Isipin mo yung buhay mo pag wala ka kayo. Amen po ba? Ni minsan di sumagi sa buhay ko, sa isip ko, yung pagtawag sa Kanya, Lord, tulungan mo. Never. Ganun ka ba ngayon? Sa buhay. May mailan ba sa buhay natin ngayon na ganito? Walang alam sa salita ng Panginoon. O may alam na sa salita ng Panginoon. Pero patuloy pa rin yung mga ginagawang mga bagay kung minsan na hindi po nakakalugod kay Lord. Si Brother Marvin, nagawa niyan? Yes. Nagawa ko po yan. Kahit ganun kataas ang pader, di ko alam kung paano ko naakyat. At doon sa lalim, di ko alam kung paano ko nakalagdag. Dahil hinahabol po ako ng pulis. Yan sa Pedro Hill. Hindi ko alam yung lugar. Ang nakikita ko, puro bubong lang. Hindi ko alam kung makalusot. Dahil doon, sa perang gusto ko eh. Amen po ba? Gusto ko eh. Ibang klase. Meron kang tinatarget. Kahit mapapahamak ka kung minsan, gagawin mo. Meron po akong kadil. Nasakya po kami. Yung sa Muslim community doon sa May Quiapo. Pasok ako doon. Hindi ko alam sino nakakaalam doon sa May Quiapo, doon sa May Tulay. Sa ibaba. Pumasok po ako doon. Sa mga bahay, hindi ko alam kung anong amoy, kung saan ako lulusot. Bigla ako tinutukan na 9mm ang isa. Sabi niya, spy ka. Nandahil lang sa pera. Sabi ko, Diyos. Ito na yata yung katapusan ko. But God is good. Dumating po yung ano nila doon, sabi niya,
kasama natin yan. At hindi kami nervous, kasama natin yan. Galak na galak ako, kasama natin yan. Mga pusher sila eh. Kasama ako ng mga pusher. Kasi, ayaw ko yung pinagkakasya. Gusto ko sobra-sobra. Yung kinikita ko, gusto ko sobra-sobra. Ganun ka ba? Ganun ka ba ngayon, kapatid? Ganun ka ba? Pero ano sabi ni Lord? Siya nagsabi, hindi ko alam to eh! Hindi ko alam ito! Hindi kita pagpupulangin! At hindi kita pababayaan. Yes, hindi ako pinabayaan ni Lord that time. Bakit may kulang? Bakit may kulang? Mamaya po malalaman natin. Amen. Ano po ang sabi dito sa Matthew 6? 6:19 to 20, huwag kayong mga tipo ng kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ng tanga. Hindi po yung tanga ano yan, ha? Ito po yung mga gamu-gamu. Ano kaya ito? Bakit may sura? Tanga. At ang kalawang. At dito'y nanguhukay at nagsisipagnakaw ng mga magnanakaw. Sabi mismo po ng ating Panginoon, huwag kayong mga tipon ng kayamanan. Naku, si brother naman, no? Paano kaya ito? Marami na akong kayamanan. Palad ka. Pero yung mga walang kayamanan, palad din po tayo. Ang sabi po dito, kundi mga tipong kayo ng mga kayamanan sa langit, na duhoy hindi sumisira kahit ang tanga. Tanga na naman. Tanga. Tanga. Kasi pag pronunciation namin, tanga. Ngayon pala, tanga. Gamu-gamu na lang. Kahit ang kalawang, at doon, hindi manguhukay at hindi magsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Yan ang nais ng ating Panginoon. Yung mga tipon tayo ng kayamanan sa kanyang kaharian. Ano po yun? Yung kagandaang loob. Yung pag-ibig natin sa kanya. Yung mga ganitong gawain na ginagawa natin sa kanya. Yung pagtulong mo sa kapwa. Amen po ba? Yung may takot ka kay Lord. Yun ang gusto ng ating Panginoon na pag-ipon, pag-impok doon. Hindi yung mga salapi na iniimpok natin dito na mawawala lang po ng kabuluhan. Amen po ba? Tingnan po yung mga nag-iimpok ng pera doon sa kanilang, sa mga, kung saan-saan, hindi po ba? Pagdating po ng mga unuso, anumang mga bagyo, anuman, wala lang. Nasunugan, pati yung may api, doon ko natunaw! Amen po ba? O di ka natutulog, maya-maya, pinukpok ka, nanakaw na yung mga kayamanan. Headline ka bukas. Amen. Amen. Buti na buhay ka. Darating doon si Arnold Flavio. Kinuha yung 1,000,000 to. 1,000 lang yan. Siyempre, nasa telebisa sabihin mo 1,000 lang. Amen po ba? Amen po ba? Huwag po tayo magtinto. Amen. Kundi yung pong, si Lord kasi, si Lord na yung bahala eh. Sa buhay natin eh. Ayahan nyo lang si Lord. Ayahan nyo lang si Lord. Nangyari po sa akin, nagbago na ako. Nabago na ako sa buhay ko. Wala na eh. Kasi, minsan kasi ganun po tayo. Yung walang-wala na, doon muna si Lord. No? Panghuli talaga si Lord. No? Panghuli talaga si Lord. Wala ka na eh. Wala ka na. Talagang, walang-wala na. Zero and one na. So sabi ko, Lord, bago na ako, Lord. Bago na ako. Bibigay ko, Lord, ang aking buhay sa iyo. Pagbuhin mo,
And siyempre si Lord, dahil alam niya yung puso mo, nandiyan si Lord. Siyempre, yung salita ni Lord, hindi kita iiwan, anak, hindi kita papabayaan. Ibibigay naman ni Lord. Ibibigay naman ni Lord. Nagtataka kami mag-asawa, wala akong trabaho, pero nakakain kami. Si Sheikh, yung gatas nagbubuhat pa sa Japan. Hindi sinasabi sa akin, Sister Karen. Wala akong trabaho. Hanggang siguro nakita ng aking mga magulang. Nagbago na si Brother Marvin. Ibinalik sa akin po yung shop. Tuwan-tuwa naman ako. Pagbukas ko ng shop, puro agyo. Asan yung battery? Linis ako na linis. Mag-i-enjoy ako linis. Kahit walang baterya. Lagay ko yung mga, yung mga karton. Mga karton. I-display ko kasi wala pa akong display. May darating doon. Pabili nga ang baterya. Ay, ano pong gusto niyo? Kaya itong mga XDR. Ano po lagi lang. XDR. Ay, sabi ko, gusto po niyo ito? Mayroon pong mas maganda. Kukunin ko po ito sa stock namin. Ano ba gusto mo? Yung pong gusto niyo yung Watolite, maganda po yun. O sige. Hintay lang po kayo kukunin ko lang. Ninang, isang Watolite. Ito po. Isa pa kaya. Pinagkakasagutan. Hanggang sa isang araw, lumalago. Lumalago ang negosyo. Purihin ng Panginoon. Lumalago ang negosyo. Dahil si Lord, alam niyo yung nasa puso mo. Amen po ba? Alam ni Lord eh. Next slide. Sabi po dito, nalalaman niyo na yung buhay ko Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, doon naman ang inyong puso. Kaya ayaw ni Lord na ikaw ay magkaroon ng pag-ibig sa salapi. Dahil kapag inibig mo ang salapi nito, alam na ni Lord kung saan ang puso mo. Kasi dudoon siya. Dudoon Amen po ba? Naroon ang kayamanan. Naroon ang puso mo. Hindi ka na mag-a-attend sa mga ganitong gawain. Gugustuhin mo lang yung ikaw ay kumita. Amen po ba? Pasensya na po kayo, hindi mo maksigaw. Kasi nung last Friday po, kasasigaw ko. Dahil hindi, nabingi na po ako. Hindi, dumugo na po yung sa. So, nangyari po yun na alam ni Lord kapag ikaw ang puso ay dudoon sa kayamanan. So, doon ka na lang. Mawawala na yun para kay Lord. Amen po ba? Amen po ba? Next slide. Ano po sabi dito? Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Ito po yan. Ang ilawan daw po ng katawan ay ang mata. Sabi po din sa 22. Kung tapat ang inyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng liwanag. Ito po yan. Kapag ang mata mo ay tapat. Sabi nga yung mga nakikita mo lang. Doon ka na, magkasa ka na doon. Magkasa ka na doon. Hindi po ba may sinasabi na takaw ng mata? Ayan po ba? May takaw ng mata. Tandaan po ninyo. Datapot kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng kadiliman. Kaya nga kung ang ilaw ay sumasa iyo, ang kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman? Alam po ninyo ang matang ito. Ang mata itong makasalanan. Makasalanan niya. Amen po ba?
Amen po ba? Bakit masasabi mo kasalanan? Tingnan mo. Nakita mo, yun pa lang, salitang nakita mo, maganda yung trabaho niya. Amen po ba? Gusto mo, ikaw, ganun din. Amen? Gusto mo, ganun. Bakit siya? Di ba? Lagi mo sasabihin, bakit siya? Bakit siya napupuno? Bakit mo alam? Kasi nakikita mo eh. Amen? Amen? Takaw mata. Amen? But ang iyong mata, ang sabi nga dito po, kung tapat yan, magliliwanag yan sa buong katawan mo. Ano po yun? Gusto sabihin dito, kung ano yung mga nakikita mo, pagkasay mo na kung ano lang yun. Huwag yung nakikita mo na hindi mo na kaya, pero pinipilit mo pa. Amen po ba? Lalo na po, may mga dito. May magandang applyan, Qatar. Mataas sa sahod. Lalo na po sa amin. Ganito daw ang sahod. Aabot ka ng 1,800. Ang liit lang. Pera pa yung mayroon pa mong sinasabi pa Siyempre, ikaw naman. Yung mata. Kaya yung mata binibigyan ng dollar, gano'n yan. Amen, di mo ba? Kagad, hindi man lang peso dollar. Naano talaga, naano ka, hindi po ba? O pagkatapos mong narinig yun, siyempre ikaw, yung mata mo, ititingin mo sa taas. Kaagad, rip. Nakaka-vision ka pa. Amen po ba? Yung dati mong kubong bahay, biglang magkano po yan? Nabivision mo na kaagad yun. Ayan. Dumingin ko dito. Ganun talaga. Amen. Yung tricycle, naging pajero. Kaya nga, kung yun po yung iisipin mo sa mata mo, wala pong mangyayari sa buhay mo. Kaya nga sabi po dito, ang mata daw po ay dapat ay maging tapat. Hindi ka maaaninag, kumbaga, di po ba? Hindi ba? Bakit may kasabihan na hindi lahat ng kumikislap ay ginto? Ano ba yung pambulag nakikita yung kislap? Hindi, di ba? So, mata na naman yun. So, dapat po, kung ano yung nakikita, hindi ka maantig dyan. Hindi ako dyan. Hindi po ba? Hindi ako para dyan. Para kay Lord ako. Ano man ang inaano nila na mga bagay sa iyo, inaalok, di ba? Sige, kunin mo nito. Alam mo, dito sa Canada, maganda. Ayan po ba? Dito sa Australia, maganda. Ayan po ba? Dito naglilingkod ka kay Lord. Pagdating mo doon, wala ka simbahan. Tapos sasabihin mo, ay, maghahanap ako. Hanggang sa, ano po mangyayari sa'yo? Mapapahiwalay ka na. Maganda dito. Di mo ba? Agad, nasisilaw ka. Naaakit ka. Amen po ba? Naaakit ka ng maling akala. Meron bang ganito dito? Ha? Yung sa pupuntahan mo, kung lilipat ka, walang ganito. Wala kayong makikitang ganito. Mapalad kayo, nakakita kayo ng ganito. Praise the Lord. Amen. Amen. Kaya yung mga mata nyo yan, napupuspos yan. Bakit palang amen? Napupuspos yan. Amen. Next slide. Tandaan po ninyo, huwag kayo lilipat. Huwag kayong aalis. Magkasa kayo sa inyong tinatangkilik at si Lord ang magpapala sa inyo. Sino man ay hindi makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Tandaan po ninyo. Sapagkat kapupuotan niya ang isa at
iibigin ang ikalawa. O kaya magtatapat siya sa isa at pawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Napakaganda na nga po dito ang katayuan mo. 8 hours ka lang. Amen. Relax, relax. Amen. Tapos, nakakapagsimba ka pa. Nandyan ka tuwing Sunday. Nandyan ka tuwing Monday, prayer warrior. Nandyan ka tuwing Bereans, Bible study. Namimili ka pa ng ministry mo. Sa Friday, nandyan ka. Sa Saturday, nandito ka. Sumasama ka pa dyan sa mga Bible study. Namimili ka pa kung saan ka sasama, kung saan yung masarap ng magluto. Hindi ako sasama dito kasi nagluluto ko dito. Wala akong personalan. Gusto ko lang kayong bumisip. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Saan ka pa? Amen. Kaya hindi ka pwede maglingkod sa dalawang Diyos. Hindi pwede. Kung doon ka, doon sa gusto mo, dahil mas malaking bigahin doon, dito sa company mo dito, na kahit maliit lang, pero may ganitong gawain ka, saan ka pa? Amen. Kaya pag nandun ka na sa malaki, ay naku, kumakamot ka, hindi mo alam kung anong kakamutin mo. Dahil wala kang fellowship. Amen po ba? Wala kang fellowship. Dito may kalayahan tayo. Amen, di po ba? Maganda. Amen. Dito walang tax dito. Buo yung sahod mo. Meron lang kung may credit card ka. Meron lang kung may loan ka. Amen po ba? Kaya nga po yung mga credit card na yan, hindi maganda yan. Sa totoo lang. Kung ano yung tinatangkilik mo, yung nasa sayo, pagkasahin mo yun. Hindi yung ganun ka ng ganun, no? Pagdating ng sahod, di mo ba? Wala na. Kaya pagtawag ni Mrs. Kulang yung pinagdala, wala. Kasi ganun ka ng ganun. Amen po ba? Hindi maganda yan. Hindi po maganda yan. Amen. Hindi maganda yan. Kaya kung ano po yung tinatangkilik mo, ano ka na lang. Mas masarap po yun. Amen po ba? Masarap po yan. Basta't alam mo lang i-budget. Amen po ba? Huwag ka namang gumaya sa mga iba na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puro chicken, beef. No? Meron ka bang may Pepsi, may prutas. Pagtapos ng 16, 17, 18, 19, medyo nagbubukas ka na ng dilata. Kaya pagdating mo dito, pag nakakulog tayo, buti na lang may AC. Siguro amoy lata na tayo dun sa... Dapat po, alam natin yung sarili natin. Amen po ba? So hindi tayo pwede maglingkod sa dalawang Diyos po. Tandaan po niyo yan, ha? Wag yung yung mga trabaho, mga part-time po na yan na hindi na po nakakalugod kay Lord. Amen. Next slide. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sabi na po ng ating Panginoon, si Lord na nagsasabi, sinasabi ko na sa inyo, huwag kayo mga balisa sa inyong pamumuhay. Sino yung balisang-balisa ngayon? Sino yung balisang-balisa ngayon? Yung pagdating pa lang dito, nakakurot na yung ano. Ha? Balisang-balisa ka na. Sahod mo pa lang ngayon, di ba? Kasasahod lang. Nagkakamot ka na ng ulo. Ito kay Shoba. Ito kay nanay. Ito kay tatay.
Wala na. Balisa ka na ngayon. Kasasahod mo lang. Kunin mo yung telephone. Pare, meron ka bang sobra dyan? Kasi kinulang ako. Amen po ba? Nagkakaroon ka na ng balisa. Pero sabi ni Lord, huwag daw kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Amen po ba? Amen po ba? Kasayin mo yan. Amen. Pagkasayin mo yan. Kapag dumating sa'yo, ang sahod mo, yung dating, ito lang talaga, ganito kay Lord to huwag mo amin to ito kay Lord to. Ito, ganito na lang Hindi po ba? Tapos matitira sa'yo, 10 dinar. 500 fills a day. Ano kaya ito? Pwede na. 10 dinar, pwede na. Pwede na yung 10 dinar. Pwede daw. Pwede na yung 10 dinar. Sa totoo lang. Amen. 1 month. Nagtataka si brother. Nagtataka. 10 dinar, paano yung soft drinks? Subukan mo bumili ng itlog. 1 echon. Ilang piraso yun? 36 yata yun. 30. O, bili na kami ng extra isa. 1 Amen. Sinasabi ko yun, isa ka lang sa 10 dinar. Ako nga, ilang ano nga ako, hindi nauubos yung pera ko. Hindi nauubos yung pera ko. Hindi ako gumagastos. Hindi nauubos. Kaya sabi ng kapatiran, ako na po yung babae. Bless ka nito. Amen. Kaya nga po yung sabi nga ng kapatid ko nung last Friday, si Brother Chris, yun daw, yun di ba nagkaroon ng parangal sa mga pastor? Pinarangal lang sila. Ako hindi na ako na-excite. Kasi, kayong mga kapatiran, kapag yung pinaparangalan, pinapakain nyo lang yung mga pastor. Napakasaya po na namin yun. Isang karangalan na po sa amin. Yung maabigyan ka lang ng prutas, isasabit doon sa pinto. Ay, Diyos ko. Amen. Amen. Yung tatawagan ka lang, dito po kayo mag-almusal. Isang bagay na malaki na po. Kahit hindi nyo na kami parangalin na para dito tatayo. Hindi ka sasabitan ng bumamira na kung ano. Hindi po namin kailangan yun. Masaya na po kami. Yun lang sa tinatangkilik namin na nakikita lang namin kayo masaya. Amen po ba? Praise the Lord. At ano po ang sabi niya dito? Kung ano baga ang inyong ang inyong kakanin. Amen po ba? So huwag ka nang mabalisa kung ano man ang inyong kakain, kung ano man ang iyong iinumin. Amen? Kahit ang sa inyong katawan. Kung ano ang inyong daramtin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit. Amen po ba? Bakit ka napabalisa? Huwag kang mabalisa. Amen po ba? Huwag kang mabalisa. Ito nga ang asawa ko, kung minsan nababalisa. Hindi ko na alam yung luluto ko. Hindi ko na alam. Amen. Kasi nananagat. Ang dami pong pagkain sa ibaba sa totoo lang. Amen. Nanggagaling po yan sa inyo. Ibang pagkabalisa naman po yun ba? Kapag nakilod ka. May pagkabalisa, hindi ka naman mabalisa.
Si Lord na yung magpo-provide sa iyo sa lahat ng iyong mga pangangailangan. Amen. Kaya hindi mo na kailangan pang mamroblema sa pananamit mo. Amen po ba? Huwag ka na. Yung iinumin mo, kakainin mo. Si Lord na ang magpo-provide yan. Mas mahalaga po ang katawan na ito. Ani mo naman ang damit kung wala ka naman katawan. Eh, siyempre, mahalaga po yung katawan, di po ba? May susut mo ba kung wala katawan? Hindi. Mahirap po yun. Kaya mismo ang Panginoon sinabi niya. Amen. Amen. Kung mas mahigit po daw ang buhay, isa sa pagkain, totoo po yan. Kung wala ka ng buhay, may susubo pa ba sa iyong pagkain? Bagay ba? Kahit gagaling ko, wala nang halaga nga. Eh, mas mahalaga yung buhay ka. Amen. Buhay ka, malakas ka. Amen po ba? Yung pagkain, nadadatnan mo na lang yun eh. Eh, madala ka pagkain, nadatnan mo, patay. Wala na pong halaga yun. Pero ano mas mahalaga? Ang buhay. Amen. Habang may buhay, may pag-asa. Praise the Lord. Amen. Yung si Brother Max nagpatutuo po kahapon. Sa ano, hindi po ba? Buong isang buwan. Pagtag ng pagkain. E paano kaya ramat? Siyempre, pag gabi, di ba? Yung iftar. O, binibigay sa kanya. Hindi siya nag-worry. Amen. Hindi po ba? Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Amen. Kaya kung walang nagbibigay sa iyo, mag-isip-isip ka. Baka nahihiwalay ka na kay Lord. Pag si Lord, di mo ba? Sabi nga ni Brother Max kagabi, yung pinapadala yung uwak, pagkain, What more, ikaw pa. Next slide. Sabi po dito, masdan ninyo ang mga ibon. Amen. Sa langit, hindi sila nangangasik, ni nagsisigapas, ni nagtipon man ng mga bangan. Sila'y pinapakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga kayo lalo mas higit na mahalaga ninyo kaysa sa kanila? Amen. Ginawa ka ni Lord. Kawangis niya. Eh, mga ibon nga, hindi mo ba? Amen. Nakita mo dito, di ba yung mga pinagtira-tira mga tinapay, ginagano nila. Tapos, sinasabog yung mga ibon naman, kontuwa. Amen. Kaya ikaw, mapalad ka pag naki-Lord ka. Amen. Maya-maya may kakatok, magdo-doorbell. Pagbukas ko, siya? Sino yun? Huh? Amen. Nagugulat ka. Di po ba? Di gumawa na ba sa inyo ganon? Pag wala, magsip-sip ka. Napakasarap po nun, di po ba? Maibot. Eh, si Lord niya eh. Masigit ka. Kesa doon. Amen. Amen. Maya-maya, may pangangailangan ka. May pangangailangan ka. Maya-maya, may promotion. Sakto. May pangangailangan ka. Maya-maya, may pupunta. O, mag-aabot sa'yo. Maya-maya, may pangangailangan ka. May darating biglang na magbibigay sa'yo. Na ano na po ba ninyo yun? Na-experience nyo na yun? Minsan di mo na alam kung saan ang gagaling. Yung mga pangangailangan mo, hindi po ba? Minsan nga, hindi pa tapos yung katapusan, sabi nga ng ating kapatid, yung pera niya, hindi pa nauubos. Sahod na naman. Galit pa? Sahod na naman. Kasi bakit? Kasi iba pag magbigay si Lord. Kapag nakikita yung puso mo para sa Kanya. Mamaya pa, masasaksiyan po natin. Next slide. Malapit na po tayo magtapos. At alin sa inyo ang mga pagkabalisa na magkakaragdag ng isang siko ng sukat ng kanyang buhay. Kaya po wala po mapapalayang yung pagkabalisa sa buhay mo. Amen po ba?
Hindi po magkakaroon ng karagdagan niya, kundi mas maganda po yung ganap na ganap ka. Kaya nga po yung smile is the best medicine, di po ba? Yung pagngiti. Ayan po ba? Hindi nakakatanda. Hindi nakakatanda. Tingnan mo yung mga matatanda yung tsura. Lagi nakagano, no? Kaya nga po sa ulong ko, baka lang nakasimango. Di ba? Pag nagsimangot ka, iba na. Kasi may pagkabalisa eh. Tingnan mo, matanda yung tsura. Ilang taong ka na, bro? 43. Hey! Oh! 43 ka na? Bakit po? Kala ko sa 25 ka lang? Ilang taong ka na? 20 po. Ha? 20 ka lang? Kala ko 40 ka na. Lagi nagpapanaw. Isa. Tingnan mo si Sister Aida. Sa 22. Di mo mababakan sa kanya yung sa 22. Kasi lagi siyang nakismile. Kumikintat pa niya. Sabi ni Nayo, kung may binata lang dito, Nay! Iba kasi eh. Iba yung feeling mo, hindi po, Nay? Kasi iba eh. Nandito si Lord sa puso mo. Pag nandito si Lord, sabi nga ni Lord, huwag kang mabalisa eh. Amen po ba? So, pag nandyan si Lord, magpapangiti ka. Kasi kasama ko si Lord eh. Amen po ba? Yan ang maganda. Sister Aning, talaga nakismile. Kasi nasa kay si Lord. Amen. Amen. Next slide po. Inulit na naman. Huwag kayong mga balisa na nagsasabing ano ang aming kakainin o kakanin o anong aming inumin o anong aming daramtin. Huwag ang sabi ng Panginoon. Kaya huwag mo sabihin ano kaya luluto ko. Naka-ready na yan. Amen po ba? Amen po ba? Kaya mamaya may uuwi. No? May uuwi. Nag-prepare ba kayo? Pagkain mo. Sino ngayon? Nag-prepare po ba kayo? Wala. Ay naku, wala. After this message, walang pagkain. Paano tayo kakainin natin? Amen po ba? Kapapangaral lang. Na-apply na. Na-apply doon sa mali. Amen po ba? Ay walang pagkain. Hindi ako mababalisa. How much is one? How much? How much? Give me one. And Pepsi also. Kompleto yun. May asim at alat. Kikita mo siya, no? Huwag ka mabalisa. Ayan po ba? Ayan po ba? Huwag ka mabalisa. Next slide. Ano, mapabalisa ba kayo mga paglabas ninyo? O ano? O may nakaluto na? O ano? Kumain na. Praise the Lord. Amen. So, walang pong mag-ano pag-uwi sa bahay, walang bubusit. Huwag ka magbabalisa. So, simple lang. Dali mo si Mrs. doon sa, saan magandang place, di ba? Kainan. Amen. Praise the Lord. Amen. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil. Alam po niyo yung mga hentil? Yung mga unbeliever. Hindi naniniwala sa Diyos. Yun yung mga Kaya kung wala kang Kristo sa katawan, lagi yan ang bukang bibig mo. Ano na kaya? Paano na kaya? Ano kaya ang gagawin ko? Ano kaya ang paano kaya? Di po ba? Ganon daw yung mga ganon, yung naghahanap. Mapaghanap. Amen po ba? Mapaghanap. Paano na ngayon? Ano kaya? Kung nawalan ako ng trabaho.
Tigil! Ano ba? So, wag daw tayong gumaya doon. Yamang talastas na ng inyong Ama sa kalangitan, ang kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam na ni Lord. Amen. Alam na ni Lord kung ano yung pangangailangan mo actually sa buhay mo. Pero, ito ang dapat mong gawin. Ano po yun? 33. God of what? Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. At hindi lang ang kaharian ng ating Panginoon ang iyong hanapin, at ang kanyang katuwiran. Hinahanap mo na ba yan? O patuloy kang umahanap doon sa newspaper, may urgent. Hello? Balisa ka sa paghahanap sa trabaho. Hindi mo hinahanap ang kaharian ng Panginoon. Ano yung kaharian ng Panginoon? Yung paglapit mo sa Kanya. Amen po ba? Yung pag-surrender mo sa ating Panginoon. Yung haharap ka sa Kanya. Amen po ba? Yung magagawa mo yung lahat para kay Lord. Ang Kanyang katuwiran, ang Kanyang righteousness. Ganoon si Lord. Makikilala mo si Lord sa buhay mo. Magpapabautismo ka sa Kanyang pangalan. Susunod ka sa Kanyang mga salita. Yan ang nais ni Lord. Yan ang gustong-gusto ni Lord. Na mahanap mo siya sa buhay mo. O patuloy kang ini-ignore lang ang lahat ng mga bagay mo. Basta patuloy ako, Lord, patuloy ako. Kung anong ginagawa ko, okay na. Kaya ko, Lord. Hindi mo na kita kailangan, Lord, eh. Hindi mo na kita hanapin, kaya ano nangyayari sa'yo? Failure. Fail ka. Kahit napakaganda ng trabaho mo, bumabagsak ka pa rin. Kahit minsan gaganda ng gusto mong pahabagsak ka pa rin. Kahit anong tinatangkilig mo, babagsak ka pa rin at merong pupuntahan yung mga kinikita mo. Na yung mga pinagpaguran mo, may pupuntahan yan. Saan? Saan? Sa gawain ng diablo kung minsan. Aagawin po yan. May magkakasakit. Kumikita ka ng marami, libo-libo. Amen. Pero yung nagkakasakit, doon lang napupunta yung kinikita mo. Kumisa naman kung saan-saan mo na lang nadadala. Dahil wala si Kristo sa buhay mo. Amen po ba? Sahod na naman ngayon. Wala na naman. Amen po ba? Si Lord, kapag siya'y hinahanap mo, ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, ang lahat, ang sabi po dito, hindi po sinabi yung konti o kung ano lang yung kailangan. Hindi. Ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag pa sa iyo. Amen. Yan ang nais ni Lord. Sumakanya ka lang. Kaya nung pong nabago na ang buhay namin po, wala na akong masabi kay Lord. Halos binigay na ni Lord sa akin. Amen po ba? Halos binigay na ni Lord. Nasa akin na. Actually, ako po, sabi ko nga, iwanan ko itong Royal Flight dito. Parang kung si Dad, ganun lang, aalis siya, parang wala lang. Pero hindi ko inisip, sa pamamagitan pala nyo, nakatapos kami. Si Doc, nakatapos siya. Si Vlady, kami, si Apostol. Sapat na pala yun. Ano pa yung hinahanap ko? Hindi po ba? Ano ba yung hinahanap ko? Kaya nung pong umalis po si Dad, nakita ko kung ano yung pagmamahal ng mga Royal Flight sa kanya. Niyakap siya. May inaabot pa sa kanya. Sabi ko na, Misa, kung ganun pala ito, sabi ko. Kasi kung ako mapaghanap ako, hindi ako yung parang hindi kasya. Actually, sabi ko, kasya na ito eh. Kung sa akin lang, sa aming pamilya lang, pwede na po ito.
Ano ba yung gusto ko pang may extra pa? Amen po ba? Minsan po ganun tayo di ba? Okay na yung sahod mo Sa totoo lang po. Amen po ba? Ano yung sasahod ka ng 100 sa 1,000? Yung 100, nakakaipon ng 10 dinar. Yung 1,000, wala siyang naiipon. Kasi, bakit? Yung 100, titipilin niya yan Amen po ba? Mag-iipon ng 10 dinar. Yung 1,000, hindi po makakaipon yan. Wawaldasin na yan. Kasi sobra-sobra Amen po ba? Yun nga lang, hindi siya makontento. Bakit? Kasi kung ano-ano yung mga bago, gusto niya, mayroon siya. Amen po ba? Amen ba? Kaya kayo po, huwag kayong, pag may bago kayo, huwag naman yung, picturean kami. Siyempre, makikita mo, no? Ay, bago ito May ganun Para mang makita, may bago siya. Kunwari, pakukon. No? Pag hindi na po natin kailangan, huwag na natin gawin. Ako natuto po ako talaga. Natuto ako sa buhay. Yung mga hindi na kailangan, huwag nang gawin. O huwag nang bilhin. Amen po ba? Bakit ko daw hindi pinapalitan yung cellphone ko? Sabi ko, pwede pa naman Amen po ba? Nagpalit si Mrs., nabigyan na-upgrade. Sabi ko, hindi pwede tanggalin ko. Amen po ba? Kasi kung ano po yung nasa sa atin, tingnan mo, pag nag-grocery ka, pagdating mo doon, okay? Ayos ka na. Sa isang buwan, makikita mo pa yun. Hindi mo nagamit. Sa isang araw, kapag kinuha mo siya, expired na. Sayang na. Pero kung ikaw, nag-grocery ka, pupunta ka sa ano mo, sa stock room mo, ano yung kulang. Kaya pagdating mo sa grocery, kung ano po yun, makakatipid ka. Kasi yun lang ang kailangan mo. Amen po ba? Kaya ako ayaw kung pumunta sa mga BCC yan. Kasi kung minsan, ang dami ko naman damit, tapos bibili ka ng damit. Tapos minsan, hindi na magsusuot yung luma. Gusto mo yung laging bago. Kaya yung luma, nagtatampo. Kaya yung luma ko, sinusuot ko lagi kahit tas. Para hindi matampo. Amen po ba? Minsan, sapatos. Hindi na. Ang dami mo na sapatos. Meron ka Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Yung Sabado, bibili ka na naman. Paano yung Lunes na sapatos? Magtatampo yun. Kaya pag sinuot mo yun, hindi sisigit bro. Pag napalayo ka, ngumanga nga. Gumagano ba? Nasihira. Kasi hindi ko naman po inaano yung mga ganunan. Pag hindi na po kayo natin kailangan, pagkasa na lang natin yung tinatanggap. Tama po yan. Amen po ba? Huwag na po natin pag-aksayon ka ng mga bagay na masisira lang yan, maiiwan lang yan. Amen po ba? At huwag na tayong mag-vision kung ano-ano yung mga gusto ng umaman. Kasi po, alam na ni Lord kung ano yung kulang mo Alam na ni Lord sapat lang po, sapat lang. Amen po ba? Sapat lang. Makapagtapos ang mga bata, karoon ka ng bahay, kahit hindi naman ganun, amen. May sasakyan ka, kahit tumutulog mo yung langis, okay lang. Amen po ba? So, maging ano lang po tayo, maging contento lang po tayo. Amen. Praise God. So, nag-overtime na po tayo. Amen. Tayo po lahat. Talagang tuwan-tuwa na naman yung mga mister.